Thank you, Lord. Alam niyo, pag maaga tayo, ibig sabihin niya, matured daw yun. Yung mga maaga kasi gusto nilang, excited sila na pumunta sa church. Ayaw nilang malate. Amen. Katangian ng isang mature Christian, yung ganun. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, maraming pong salamat muli sa oras nito. Salamat po sa lahat ng kabuti niyo sa aming buhay. Salamat sa paggising niyo sa amin ngayong umaga na may bagong buhay at lakas, Panginoon. Salamat, Lord, dahil lagi mo kami pinapahiram ng buhay. At salamat po sa panibagong buhay na ito muli. Lagi mo po kaming linisin sa lahat ng aming mga pagkakamali, Panginoon, sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Gusto namin maging tapat sa iyo, Lord. Gusto namin malinis bago kami humarap sa iyo. Kaya, Lord, linisin mo kami. Patawarin kami sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakamali sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father, sa umagang ito. At kayo siyang manguna sa aming devotion. At kayo po ang siyang magpaintindi kung anong gusto mong ipaintindi sa amin. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. At ang mga kapatid namin, Panginoon, na on their way, kayo siyang mag-ingat sa kanila. Ilayo sila ng mga gawain ng kaaway. Salamat po. Kung meron mga hindrance, Panginoon, sa mga oras nito sa bawat isa sa amin, Lord, huwag mong pahintulutan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father. And give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon po umagang ito, meron po tayong guest at ako po yun. So, ang ganda po nung ating mga devotionist, you know? Mga nagsasalita, no? Natututo po tayong lahat. Salamat sa Panginoon, tayo po ay nabibigyan ng chance. Alam niyo po, bihira po sa church yung gano'n, na binibigyan ng chance ng pastor. May mga pastor po kasi na selfish, na gusto nilang kanila lang ang maririnig, sila lang ang maririnig, sila ang batas sa loob ng church. Pero dito, wow, bilib na bilib ako sa leadership ng mag-asawa. Alam niyo kung bakit? Maluwag. Maluwag itong church na ito. Ay kung nung panahon po namin, nung kami po ay may church pa, nung maliit pa ako, ay wala sila sa bibig ng nanay ko. Kalaban lahat. Ay, sorry. Joke lang yung ma'am. Nanonood po minsan mami ko eh. Joke lang. Pero, ganun po talaga na minsan talaga ang asawa ng pastor, nagtatanggol yan sa asawa niya. Biglang cambio eh, no? Yeah. Dahil mahal niya yung asawa niya, mahal niya yung gawain eh. Ganun sila, tulungan sila sa bawat isa. Amen. So ngayon po umagang ito, ang topic po natin is about spiritual immaturity. Maraming sinasabi ang Bible about immaturity. Pero bibigyan ko lang po kayo ng 5 na immature. Ano ba immature? Immature yung premature. Hindi ka. Yung premature. Yung kulang siya sa buwan. Diba? Kulang sa kaalaman, kulang sa lahat ng bagay. Kahit na naririnig pero nagpe-pretend na hindi. Immature sila spiritually. We all know that once we receive Christ po, no, we are called to be a Christians. Pag sinabing Christians, we are believers, we are followers of Christ. Dapat yung gusto ng Panginoon at yung gusto niyang gawin natin ang dapat natin gawin. And as a Christian, we need to follow and obey Christ. Yun ang kailangan. Pag Kristiyano ka, tinanggap mo si Jesus, oh Lord, natandaan ko itong mga sinabi mo, alam ko itong mga gusto mong gawin ko, kaya gagawin ko. You will obey Jesus. As a follower of Christ, we need to follow and obey Him. Hindi lang yung follow, kailangan po may pagsunod. Lalakad ka ayon sa kanyang kalooban, pero may pagsunod. Yun ang gusto ng Diyos eh, di ba? At naniniwala po ako na sa church natin na ito, meron mga immature. Pero di may mga mature.
Pero sa tingin ko ayaw ko nang magsabi kung sino. Hindi ko alam. Kayo nakakaalam yun sa sarili nyo. Di ba? Ngayon po, bibigyan ko kayo ng 5 lang, 5 lang. Ano ba yung immaturity na pinapakita ng Kristiyano? Kapag meron ka nito, ay tanggapin mo na lang. Tapos i-correct mo na lang. At tuloy-tuloy ka lang sa Panginoon. Diba? At lahat naman po tayo meron ganun. Kailangan natin mag-grow every day in our life. As a Christian, we need to grow and nurture and admonition of the Lord. And God wants us to be strong in Him. Sabi niya, to be a mature as His children. Kailangan natin lumago. By operating in love, sabi niya, humility, obedience, faith, and giving. Kasama pala lahat yun sa pagiging mature ng isang Kristiyano. Yung pagmamahal daw, humility, obedience, faith, and giving. Kasama po. As a Christian, we need to spiritually mature. Yan po ang sabi ng Bible, kailangan natin daw mag-grow tayo sa pagiging Kristiyano natin. Kaya ang purpose po ng pag-attend natin dito sa church, hindi lang para umupo, kumain, para tayo matuto. Diba? Para po tayo mag-matured, lumago tayo sa Panginoon. Kaya gumatin tayo ng Bible study, devotion, don't watch, nakakarinig tayo ng mga inspiring message galing sa pastor. Sabi niya po sa Ephesians chapter 4, 11 to 16. Basahin ko sa Tagalog, mas maganda, Tagalog. At Ephesians chapter 4, 11 to 16 po. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor. Kaya binigyan po tayo ng pastor. At mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ginawa pala tayo, hinahanda pala tayo para mag-share din tayo sa iba. Okay, hinahanda pala tayo para matuto tayo, at the same time, tayo rin ay mag-share sa iba. 13. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dahil tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita sa katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng lahat. 16, last. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya po tayo binibigyan ng pastor, no? Binigyan tayo ng pastor. I know, pastor is a gift sa atin. Na para tayo ay makarinig ng salita niya. No? Para tayo po ay lumakas. And to grow in Christ. Pag walang mga pastor, okay lang din naman na mag-aral ka, pero yung iba hindi mo maintindihan. Kung walang guide ng pastor, kasi ang pastor, anointed po yan. Pinag-aaralan nila, pinag-prepare nila, hindi lang yan basta kumuha kung saan. Tapos sinasabi. Anointed po yan, ang mga pastor. Pinag-prepare nila, pinanalangin nila. Gusto nilang may matuto. At tayo bilang Kristiyano, kailangan din nating matuto. However, in some churches right now, today, sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot, walang natututo. Bakit? Bakit wala kayo natututo?
Kasi sa tigas din ng ulo eh. Ayaw nilang maging malalim sa Panginoon. Kaya imbis na maging mature sila sa Panginoon, kasi inuuna nila yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. Kaya hindi sila nag-grow. Yung iba, they claiming 20 years, 30 years, na pagiging Kristyano, 30 years na akong Kristyano. Oh, natilig ko na yan. Pero nakikita ba sa buhay mo? Di ba? Sabi ng pastor sa message niya at sa Bible, na may reference siya naman, sabi, bawal uminom. Umiinom ka, bawal magbabae, nang bababae ka. Immature po yun, sabi ng Biblia. Kailangan, lagi nating isabuhay yung pagiging Kristiyano natin. Amen? So, Paul described Corinthians as a baby in their faith. Kung mababasa niyo po yung 1 Corinthians, yung letter niya sa mga taga-Corinth, no, mga baby. Yung mga taga-Corinth, mga Corinthians, baby sila. Nagkakaroon sila ng pagkanya-kanya, division and everything, mga immorality. Tapos nakakarinig sila ng mga salita pero ini-ignore lang nila. Hindi sila nag-grow sa pananampalataya nila. Sabi niya po dito sa 1 Corinthians chapter 3, 1 and 3. Kung may Bible po kayo. Mga kapatid, Tagalog yung ano ko, pero may English din. Mas maganda yung Tagalog eh, kasi majority Tagalog, no? Para maintindihan natin. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong, sulat po ito ni Paul sa mga taga-Corinthians, no? Mga taga-Corinto. Hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Hindi mga mature, hindi niya makausap ng lalaki sa lalaki, kumbaga. Hindi niya makausap ng matanda sa matanda. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi nyo kaya iyon. Subalit, hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Sabi niya. So bilang isang Kristiyano, kailangan po kapag tayo ay nakakarinig ng pangaral galing sa Panginoon, kainin natin. Lulunukin natin, pero huwag natin idudumi muna. Chupo muna. Yung sustansya, kainin muna. Huwag mong piliting dumi. Yung sustansya, kainin mo muna. Tapos, hayaan mong makuha ng iyong katawan, yung nutrients niya. At kapag nakuha na yung nutrients niya, balance, doon ka dudumi. Dapat, ganun po parang katawan, no? Matuto tayo, kumain tayo spiritual, pinapakain tayo ng pastor, tanda mo naman. Mamuhay ka naman ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Tanda mo lahat ng ito. Sabi niya, mag-step up ka bilang isang Kristiyano. Di ba? Okay na po ba kayo? Yeah, mag-step up kayo bilang Kristiyano, hindi yung narinig yun na in-ignore yan. Alam ko na yan. Kayang-kaya ko na niyan. Di ba? So what are the signs of immaturity? Una, division. Yung pagkakampi-kampi. Sabi niya sa 1 Corinthians 1:13, no? Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi. Maging sa pagkaunawa at pagpapasya, sapagkat ipinilita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. 12. Ito ang tinutukoy ko. May nagsabing kay Pablo ako. May nagsabi namang ako ay kay Apollos.
May iba pa namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabi, ako kay Kristo. Bakit nahati-hati? Bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Yun po yung sabi ng verse niya, no? Ang ibig pong sabihin, maraming nag-aaway-away, tapos magkakampi-kampi na dahil lang sa gusto nila yung isang tao. Kaya sabi niya dito, no? Sabi niya sa verse 12, kayo ba ay kay Pablo na nagsasabi na ako ay kay Apollos? Di ba? Kumbaga parang nagkakampi-kampi sila. Dito ako, magaling ito. Sa akin ito. Sa loob po ng church, ganun. Nagkakabahabahagi ang mga Kristyano dahil sa paniniwala din nila. No? Bilang Kristyano, bilang mature Christian, kailangan po maniwala lang tayo kay Kristo, hindi sa iba. Doon ka lang, huwag ka sa sinabi niya, ay, si brother Tatay Ramon. Okay siya, dito ako sa kanya, sa paniniwala niya. Ayos, ay kay Pastor Jay ako, ay kay ano ako. Wag! Sabi nila, wag! Sabi ng Bible, wag! Kay Jesus ka lang daw magtiwala. Sa salita niya. Wag kung kani-kanino. Kaya sa church po, may division eh. Nagdi-divide nila dahil sa paniniwala. Yung interpretation din ko minsan. Kaya kailangan po, mag-aral tayo ng totoo, yung sincere na pag-aaral. Kaya po ito yung pastor natin na mag-guide sa atin. And that's a sign ng immaturity. Yung tumitingin tayo sa iba. Kaya tayo nagkakanya-kanya, nagdi-divide tayo. So, signs of immaturity. Division. Pangalawa po, idolatry. Meaning in the Bible Concordance po, no? Tingnan ko to sa Bible Concordance. Idols as God substitutes. God substitutes daw. The Bible views idols as God substitutes. Anything that takes place of God in a person's heart and life, instead of doing things that God wants you to do. Ibig sabihin, hindi lang pala imahe o rebulto idolatry na sinasabi ng Bible, no? It's doing things that against God's calling to you. Halimbawa, tinawag ka ng Panginoon na mag-click-click ng projector. Diba? Click-click ng projector. Operator. Every Sunday yan, ginagawa mo. Yan ang trabaho na binigay sa'yo ng Diyos eh. Yan. Naglilingkod ka sa Panginoon. Pero, nasilaw ka sa pera. Nagtrabaho ka ngayon ng Sunday. Lagi ka na nagtatrabaho ng Sunday ngayon. Akala nila hindi idolatry yun. Ay sinasamba mo ng pera, iniisip mo pera na eh. Diba? Trabaho mo na, nagiging Diyos mo na eh. Yung trabaho. Instead na, yung dati mong ginagawa na binigay ng Diyos para sa iyo. At ang calling mo is magpindot doon. Diba? Totoo ako sa asawa ko eh. Taga-pindot dyan eh. Hindi, pinagpalit niya po ang work niya. Pero minsan, kailangan niya pumasok. Pero thank you Lord dahil yung Sunday po, ginagamit siya ng Panginoon kahit na mag-click-click ka doon. Yeah, videographer pa. Thank you Lord. So idolatry. Yan, hindi lang pala yun yung mga imahe, maribulto, no? Ginagamit din ng kaaway ang mga bagay-bagay sa paligid po natin na magiging sanhi ng pagiging idol natin. Yung mga gusto ng laman talaga nagiging sanhi ng ating idols. Yung mawawala yung puso natin sa Panginoon at nababaling sa isang bagay. Yun. So yun po ang idols. And number 3. Number 3 na. Okay, dalawa na lang ha, pagkatapos ito. Ito, meron din ako nung minsan eh. Pero hindi pa iwasan eh. Laziness. Yan. Immaturity daw po yun. Sabi ng Bible, ang laziness. Kapag tayo po ay Christian na, dapat meron po tayong pagsunod sa Panginoon ng buong puso. Sabi nga natin kanina, dapat hindi ka tumitingin para hindi tayo magkababahagi ng paniniwala at ng pananampalataya. Dapat
yung puso mo kay Jesus lang. Di ba? Kaya ka nagiging tamad dahil wala yung puso mo kay Jesus. Hindi yung masipag ka lang kapag yung mga ibang gawain, no? Tamad na tamad ka pagka pinag-uusapan is church. Tamad kang gumising ng maaga. You know? Mag-church ka nga, pero late ka pa. Sorry po late pa. Mag-church ka. Ay, sorry, tinulo. Okay lang po. Oh yeah, I know. I know po. Joke lang yun. Yeah. So, yung iba, talagang iba ang isip. Iba ang isip nila. Talagang tinatamad mag-church. Dahil sa, yun na naman yung pagmumukha na naman yung makikita ko dun. Akatamad din. Tapos nag-church nga, pero nagmamadali ng uwi, panay ang tingin sa rilong ganun. Oras na, tagal naman ni pastor. Gutom na ako, gusto ko nang kumain dun Wala yung focus nila. No? Nag-church nga, pero wala naman sa Panginoon ang kanilang isip. Laziness, sabi niya. Sa Colossians chapter 3, 17 po, sabi niya, and whatever you do, whatever in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So ang works po natin, our work is one of the greatest testimonies of our faith. Kapag ka po tatamad-tamad ka sa Panginoon, ay wala kang reward. Hindi ka magandang patotoo. Pero kung pag masipag ka sa Panginoon, sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, our work is not in vain. Walang sayang sa mga ginagawa mo, yung pag-upo mo niya, pakikinig mo mamaya kay pastor, dito sa devotion. Pagpunta mo ng maaga, nagluto ka pa, tapos ang aga-aga mo, hindi po sayang sa Panginoon yun. Sabi niya, may reward daw po tayo sa Kanya. Amen? So laziness, dapat hindi tayo tamad sa Panginoon. Sipagan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil, you never know. Hindi natin alam kung kailan niya tayo kukunin o kailan siya darating. Kaya po dapat lagi tayong magsipag sa Panginoon. Pangapat, relying on men rather to God. Sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 2, 1-5. Tagalog din ulit. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Verse 3. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina, nanginginig sa takot. Wala ba yung mata ko sa aking pananalita at pangangaral, ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Marami po kasing mga taong nagre-rely lang sa itinuturo o aral ng isang tao. No, hindi sila nagre-rely kay Jesus, kundi sa human wisdom sila nagre-rely. So, ang katangian ng isang immature na Kristiyano ay they rely on men rather to God. Kung ano yung sinabi ng isang tao, doon lang sila naniniwala. Ay, sinabi to ni Tatay Ramon. Dito maniwala ako sa sinasabi niya. Hindi na nagsasaliksik. Hindi na nagbabasa ng Bible. Hindi na inaalam yung dapat alamin. Kaya nga ini-encourage po tayo ni Pastor, no, lagi na mag-aaral tayo, may devotion dapat tayo, no? Para matuto tayo sa sarili natin. Dapat kailangan kay Jesus lang po tayo magtiwala at maniwala, hindi sa tao. Amen?
Number 5, fleshly impulses. Last na po. Meaning, yung fleshly impulses, meaning craving and desires of old natures and earthly things. You love to go back in your sinful ways or yung old natures mo. Gusto mong church ka, lalakad ka ng konti, and then babalik ka na naman sa old natures mo. You know? Katangian po ng immature na Christian, yung fleshly impulses, yung pabalik-balik sa mga old natures nila, sa mga dati nilang ginagawa. When you say impulses, lahat po nakapaloob na doon. Lahat. Yung pride, selfishness, greed, lust of the flesh, etc., etc. Lahat nakapaloob na doon sa impulses na sinasabi ng Bible. Sabi niya po sa Galatians chapter 5, 19 to 21. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sabi niya, sexual immorality, impurity, lustful pleasure. Pag sinabi pong lustful pleasure, lahat na eh. No? Idolatry, sorcery, hostility, quarreling, o pag-aaway-away, kasama dyan, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living the sort of life will not inherit the kingdom of God. Wow. Powerful po yun, no? They will not inherit the kingdom of God. Kapag immature ka, at ganyan yung binabalik-balikan mo, ginagawa-gawa mo, you will not inherit the kingdom of God. Baka sa impyerno ka pupunta nga. Pero na kay Jesus pa rin ang final judgment, no? Ang judgment natin, na kay Jesus. Kaya, ang challenge po sa atin ng Panginoon ay kailangan tuloy-tuloy lang po tayo sa Kanya. Huwag tayong liliko, huwag tayong hihinto, tuloy-tuloy lang tayo para tayo mag-grow. And I hope wala po dito ang immature. Meron ba? Meron siguro, misa-misa. Pero, kailangan po natin talaga mag-grow sa Panginoon. Kung meron man, just work on it. Di ba? Kung meron man tayong, meron. Yung sa sinabi ni Brother Mark na isa, meron ako. Kaya kailangan ko mag-grow. Kailangan ko magtuloy-tuloy sa Panginoon. Para tayo po ay lalago sa Panginoon, kailangan nating isuko lahat sa Kanya. Wala po kayong iiwan. Isuko mo lahat. Isuko mo lahat buong buhay mo, buong puso mo. Dapat kapag Sunday, excited ka. Saturday pa lang, naka-ready na lahat ng mga damit mo. Naka-planchado na, planchado. Ito po, damit ko po, planchado po ng asawa ko po. Ito, salamat. Saturday pa lang po, gabi, ready na. Mga damit ng mga anak namin, ready na. Saturday ng gabi na. Tapos, pagka Sunday na, yung nga lang, late kami minsan. Pero part yun eh, kasi marami po kami. Yeah. Minsan galing pa po akong trabaho. Pero naiintindihan naman siguro ng Panginoon yun. Huwag ka lang mag-i-skip ng Sunday para tuloy-tuloy ang grow natin sa Panginoon. Amen? At lagi po nating tatandaan na kailangan lagi tayong meron devotion. Lagi sinasabi ni Pastor, may devotion tayo. Yung personal devotion natin sa Panginoon. Dapat meron abide in His Word. Abide in everything you do for Jesus. Sa panalangin, kailangan po meron tayong panalangin lagi para malayo tayo sa lahat ng tukso. Para di tayo manghihina at tuloy-tuloy tayo sa paglago natin sa Panginoon. Amen? Yun lang po ang 5 immaturity, signs of immaturity. 5 lang. And, Pastor? Ang una po is division, idolatry. Pangatlo po? Laziness. Yeah, relying yourself. And pang-5 po, impulse or fleshly. Yeah, yun. Ano ba yun? Sinulat ko? Yeah, tama. Pang-5 ay fleshly impulses. Yun.
So, sana po ay may natutunan tayo. At salamat at medyo humababa tayo ng konti. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Iling ko po ulit si Pastor para i-close po tayo sa panalangin. Thank you. Amen. Thank you, Brother Mark. At devotion natin ng Lord natin ay talagang kinakausap tayo. At napapalalahanan tayo. Kailangan natin laging napapalalahanan. Talagang sa human being, nakakalimot tayo. But when we listen to His Word, talagang God's powers working in our lives. So we thank God for this wonderful devotion that we have. Let's pray. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. You're speaking to us, you're talking to us because you love us. Marami kami pa rin mga pagkukulang. At hanggang ngayon, Lord, ay yung level ng aming maturity ay kayo lang at kami sa sarili namin ang nakakaalam. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na mag-mature kami. Umuusad po kami. Nag-grow kami, Lord. Hindi po kami nawa, Lord, humahakbang na paatras, nawa ay humahakbang kami ng pausad, Lord. At dalangin ko, Jesus, na patuloy na i-bless niyo po kami bilang mga anak mo sa church na ito, na kami na laging nagkikita-kita at nagsasama-sama every Sunday here, and you're using our life, especially ang music ministry. I pray, Lord, na gamitin mo kami lagi, lalo na po yung mga tumatayo. I pray that you would use each and every one of us. Empower them and use them, Lord. At naniwala ko na patuloy ang biyaya, pagpapala mo ay bubuhos mo sa gawain ito na ipinagkatiwala niyo sa amin. Lahat ay importante, Lord. Lahat ng ginagawa namin dito ay mahalaga. At gawin namin, Lord, ng may kasiglahan yung gagawin namin. At hindi po lang basta magawa namin na wala akong kasiglahan. Alisin niyo po yung espiritu ng katamaran sa puso't isipan namin, na hindi namin maibigay yung aming best na pagsaserve. Help us, Lord, to give our best service unto you, Lord Jesus. Na ang lahat ng ginagawa namin, Lord, sa iyo namin ibinibigay, sa iyo namin ginagawa. Hindi po sa sarili namin, hindi po sa sino man. Lagi namin ipapaalala yun sa sarili namin, Lord. Dahil lahat ng gagawin namin, hindi po mawawala ng kabuluhan ito basta ginawa namin para sa inyo. Kaya dalangin ko, Lord, pagkaisahin mo kami, alisin niyo po ang mga distraction sa isipan namin, sa puso namin ngayong umaga. Lord, kung pagod man kami physically, pasiglahin niyo po kami. Kung may karamdaman, pagalingin niyo po kami. Kung distracted ang aming mind, Lord, help us to focus in you. Dalangin ko po, Lord, na magkaisa ang aming espiritu dahil nandito kami ngayon para sa inyo, Lord Jesus. Kaya dalangin ko po, Lord, na ang aming espiritu, Lord God, ay talaga pong naka-tune in sa inyo. Hindi po sa sino mang tao, sa sino mang mga nakapaligid sa amin, Lord, sa inyo lamang po. At nang sa ganun, Lord, masigla ho kami, masaya kami sa aming ginagawa. I thank you so much, Lord. At i-bless niyo po ang practice this morning. Samahan niyo po kami. At mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain, Lord, walang ibang maitataas sa lugar na ito kundi ang pangalan mo. The name of Jesus, the name above all names, would be glorified and be honored. Marami pong salamat. We love you, Lord. We thank you. In Jesus' name, amen, amen, amen.